lumalatay na komentaryo sa Himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Napikon at nag-walk out si Senator Nancy Binay sa pagdinig ng Senate Committee on Accounts na pinamumunuan ngayon ni Senator Alan Peter Cayetano kaugnay sa sumipang gastos sa konstruksyon ng bagong Senate building. Bago nag-walk out ay nagkaroon ng mainitang sagutan ang dalawang senador at tinawag pa ni Cayetano si Senator Binay na nabubuwang. Uy, hindi, meron bang ganun talaga? Yun, sinabi nabubuwang niya, at ginugulo ang kanyang investigasyon, kaya nag-iingay at kung ano-ano ang pinalulutang na espekulasyon sa media. Ipinaalala ni Cayetano sa senadora na ano? Na Ma'am Lourdes ang pangalan mo. Hindi ba? Hindi Marites. Hindi Marites. Oo. Kaya sabi niya, ayusin natin to. Nakakahiya. Senado ito ng Pilipinas at hindi ito palengke. Buwelta naman ni Marites, ni Nancy Binay, Maria Lourdes, di ba? Maria Lourdes Binay. Minamanipula ni Cayetano ang investigasyon dahil binabara nito ang mga opisyal ng DPWH kapag hindi nagustuhan ang mga paliwanag. Isyu ng bayan. Maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan dala nila. 2x2. Walang sinasamba pale, maniwala ka. 2x2. Hataw ng husto, tol, umasa ka. 2x2. Hi. Maganda morning. Magandang umaga, bayan! Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yuhuu! Congratulations, Pilipinas! Bakit? Sa Gilas, Pilipinas! Uy, bakit? Ang tindi, pinataob natin ang world number 6 na pinataob po ng Gilas, Pilipinas ang world number 6 na Latvia kanina sa Olympic qualifying tournament. Ang tindi nito, napuya tuloy si Bailon ngayon eh. Talagang magamatay eh. Sinubaybayan bang mabuti? Yun ang laman ngayon ng pinakamalaking balita ngayon sa esports. Sa esports dahil ito po ay isa sa pinakamalaking upset sa kasaysayan po ng basketball. Isip-isipin mo Latvia yung tinalo. Latvia. Magagaling bang mag-basketball yung mga Latvians na yan? Number 6 kumbatsero, ito halos baka naman larumbuko lang ang alam ng mga yan. Parang ganun nga sila hindi, pero sobrang gagaling nito, matatangkad, mga shooters. Ang Italy nga na nagkakampyon sa World Cup ay halos ay nilalampaso lang nito. Tapos yung Pilipinas, yung Gilas Pilipinas, dahil wala na si Coach Chot Reyes, inilampaso po yung Latvia, mga kababayan. Ganun ba? Dahil wala na si Chot Reyes? Dahil wala na si Chot Reyes. Ganun ba? So isa ang dahilan kung bakit hindi nananalo? Ano pa nga ba? Ang tindi. Ang score po, mga kababayan, natapos ng 89-80, siyam po yan. Pero ang totoo, umabot po ng
26 ang lamang ng Gilas Pilipinas dyan. Medyo nag-relax na lang nung para dulo. makadikit-dikit at hindi naman sila masyado mapahiya. Dahil number 6 sila. Saka home court ng Latvia. Home court pa pala nila. At saka makita mo yung mga Latvian, ang gaganda ng mga gwapot, magaganda. Magaganda ng... Siguro may mga kumakaway-kaway na doon sa mga players natin nung patapos na yung laro. Nagpakit na. Nagdi-dribble na, hindi nakatingin. Kaya naaagawan na to eh. Pero grabe po ito. Ito daw po ang unang panalo ng Pilipinas sa isang European team in 68 years. Ang tagal na pala. Tagal ito na pala ba yan, ng mga... Ivan? In 68 years? Since 1960. Hindi, 68 yun. Hindi nga. 64 yun. 68 ba o 64? Ganong, ibig sabihin, mahigit 6 na dekada, kumbachero. Yung huling panalo natin. Kaya ito po ay isang kasaysayan. So, ang susunod na kalaban po ng Pilipinas ay Georgia. Kaya kahit, have you been to Georgia? Not yet, kumbachero. Pero bakit ba nandun sila sa Europe ngayon? Importante ito, kumbachero. Ano bang palaro yan? Yan ba yung PBL na tinatawag? Ito kumbachero yung Olympic qualifying. Dapat ay kung na tayo dito, hindi na tayo dadaan dito. Kung nag-number 1 lang tayo sa qualifying tournament nung nakaraan. Pero dahil sa binigyan pa tayo ng chance, so binigyan tayo ng extra Olympic qualifying tournament. Kapag ka po tayo ay nanalo sa Georgia, o kahit matalo pa tayo sa Georgia mamaya, basta mas mababa ng 19 points ang lamang sa atin ng Georgia, uusad tayo sa semifinals. Yung bang mga Georgians na yan, magagaling ba yan? Medyo di hamak na mas magagaling yung Latvia, kumbachero. Inilampaso na ito ng Latvia. Ganun ba? Itong Georgia. Pero ganun pa man, magagaling to. Magagaling pa rin itong mga ito. Malalaki rin, matatangkad din. Matatangkad din. Kaya ibang klase, kumbachero. Ito'y sa kasaysayan ng basketball ng Pilipinas, pinagbubunyi na ito. Totoo yan. Pinagbubunyi. Kasi yung ating naturalized player, Amerikano po ito. Justin. Justin Bieber Kuyang Justin, almost triple-double ang pinakawalan nito. Pero maganda rin ang nilaro ng iba pang players, lalo na si Kai Soto. Jerry Baha at Anthony Taberna sa 2x2 sa Makakita ka pala ng mga European kumbachero na mga yak-yak. Dahil Asyano tayo, malilinggit lang, di ba? Tsaka karamihan dyan, mababa ang tingin sa mga Asyano. Mababa ang tingin, tama ka, kumbachero. Tapos biglang inilalampaso sila sa maiiyak ka, ang gaganda nung ipinapakita sa magagandang babae, mga gwapong lalaki, mga Latvian. Mangyak-ngyak. Maawa ka din eh. Sabihin mo, hindi. Okay sa susunod, pagpapatalo na kami. Kainis eh. Parang kay Nancy Binay, hindi, huwag kang umiyak. Maria Lourdes ka. Maria Lourdes ka, hindi Marites. Pero mas nasubaybayan ng mas maraming Pilipino yung bakbakan sa Senado na yan sa pagitan ni Senator Alan Peter Cayetano at Senator Nancy Binay, na hindi ko napanood ng buo, kumbachero, kaya hindi ko narinig yung nabubuang. Matindi. Meron ba tayong yung gulo mismong nanggugulo ka, yung mga ganun, tsaka yung Marites. Panoorin nga natin yon, yung may terminong nabubuang. Wala ba man lang nag-referee diyan? Meron. Nung kainitan ng pagtatalo, sila lang ba dalawa ang nandun? Parang may isang senador pa doon. Merong nag-referee si Senator Robin Padilla. Kumakain nga eh. Ito, pakinggan nga natin at panoorin. Panoorin nga po natin. Ang mga ilang tagpo dyan sa dulang pinamagatang iyo ang Makati, akin ang Taguig. Ganun pa rin ang naging tema eh. Yung pa rin ba ito? Pero siyempre, usapang pera po ito na may kinalaman po sa pagtatayo ng Senate Building. Come in. RH TV. Point ko, ma'am,
Pwede bang stick to the issue tayo? Mr. Hindi, ma'am. Chairman. Walang nag-bring up dito ng ibang Ano issue. ba? Kasi kanina pag gusto magpaliwanag ng DPWH, hindi sila O sige, makapagpaliwanag ng pagpaliwanag natin. maayos. Mga bisita natin sa DPWH, Ayan, pasensya na po kayo. Yun ang sinasabi ko sa inyo. 24 yung senador, iba-iba yung opinion. Klaro yung issue, guguluhin yung issue. Hindi po ako ang nagugulo, Mr. Chairman. Sige, Sa pagpasok ko pala, gulo mo na yung issue. Ma'am, hindi magulo yung issue. Ang linaw-linaw ng issue, 23 billion galing sa staff mo. Ikaw yung pumupunta sa media, sa radyo, kung ano-anong paninira, kung ano sinasabi mo sa akin. Sabi mo, may sumasaksak sa likod mo. Di kasuhan mo ng attempted murder. Sino ba sumasaksak sa likod mo? Wala akong alam doon. Sige, bubulong ko sa iyo mamaya kung sino yung sumasaksak. Oh, pero hindi ako. Eh, ano kilalaman ko doon is sasabihin mo... Actually, Mr. Chairman, may sinabi ba akong ikaw? Wala akong sinasabi na ikaw, ha? Paano mo sasabihin mo sa media, may kilalaman to sa Taguig at Makati, tapos pero, sasabihin mo may sumasaksak sa likod mo, ano iisipin nila? Pero Hindi sinabi naman ko ba na makikita- Alan Peter Cayetano ang Hindi. sumasaksak Pero- sa akin? Parang, di ba sabi nila yung pag nagre-react ng Ma'am, ganyan, baka guilty. Ma'am, sasabihin ko sa iyo, Lourdes ang pangalan mo, hindi Marites. Di ba? So, itama mo yung mali. So, sinabi na nila, ito yung presentation nila sa MICA, 21.7 yung available. Mr. Chairman, can I just hear from DPWH on your end is that nag-e-exist ba yung 23 billion for DPWH? Ma'am, Yes or no? Ma'am, it was in their presentation. Yun lang ko tinatanong ko, Mr. Chairman. Ma'am, nasa presentation nga nila eh. Yes or no lang, o can they answer? Sige. Can they answer? On your end, DPWH, nag-i-exist ba sa documents nyo yung amount na 23 billion? Tingnan Yusek. natin ang sagot. Ano There is na? none, Mr. Chair. No, no. Thank you. Sorry, Mr. sorry. Sadrain. Ma'am, There is none. Excuse me, point. Sandali. Order. Ano Thank you, order? Mr. Chairman. I make my point. There's no such Paulit- thing as 23 billion sa Paulit-ulit na tayo DPWH. kanina Thank pa you, ng Mr. Chairman. 21.7 billion. Kabuuan ka na Tumayo dahil na si Senator Nancy Binay, nag-walk out na. Ayun. hindi to palengke. Okay. Ayun. wala Naputol na pala. dun eh. Andun yung sasabihin niya eh. Oo. Ba't naputol dun yung ating... wala nang load. Nawalan ba tayo ng load dun? Ayun, nako. Nung napapanood ko yan, naalala ko yung mga napanood ko sa TikTok na mga away ng mga bata. Parang ganun Parang away ng bata. Parang ganun Parang ang ganito, nangyari, oo. Ikaw nagpapahirap sa mga magulang mo. Lahat ng kasalanan mo sa akin. Ayan. Kung pupunta ka sa bahay mo, hindi ka nagpapaalam na bumukas ka. Electric pan. Sino nagbabayad ng electric? Sino nagbabayad ng kuryente? Ano? Oh. Di ba yung mama ko? Naghihirap ng mama ko eh. Kita mo lakas-lakas ng electric ka na yan eh. Nagpapahirap yung mama mo, pero ikaw nagpapahirap sa mga magulang mo. Ano mo? Parang gano'n, ano? Parang gano'n ang dating. Parang mga batang... Parang ganun nga, kumbachero. Kaya nga, ng bandang dulo ano sabi? Hindi ito, Senado ito, hindi ito palengke. Senado ito ng Pilipinas. Totoo nga. Sa bagay, alam naman nila. Pero sobrang mainit po yung issue dito. Just for perspective, ano? Ang chairperson po ng Committee on Accounts ng Senado dati, itong si Senator Nancy Binay. Ayan. Ang pumalit sa kanya... Ang pumalit sa kanya, ito na, si Senator, Alan Cayetano. Nagkataon naman, sila pa naman ang nagkapalitan, mainit na nga dugo nila sa isa't isa. Taguig at Makati. Makati. Tapos ang tatakbong mayor ng Taguig, si Nancy Binay. Oo. Ang mauungkat-ungkat na naman yung usapang Taguig at Makati. Nanang ko po. Talaga Nanang ko po. naman. Ito po ang kagandahan naman sa atin, ano. Maiisip mo, ito pa pala ibang magandang pag-usapan eh. Oo. Hindi pala puro West Philippine Sea eh. Oo nga. Hindi pala puro hindi pala puro dila ng wata-wata San Juan eh. Oo, at hindi dila ng guo. Hindi pala Alice Guo ang issue. Ito pa pala magandang Meron pag-usapan. parang bago. Kumuha ka ng popcorn. Kumuha kang popcorn. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. Dos Ay, por nako. dos. At ang isa pang importanteng tanong.
tinatanong ni John Bailon, saan magpapark ang Cebu Pacific nung bibili nilang katakot-takot na eroplano? Yung ilan yun? 152. 152 na... Oo nga, saan nga pala yun? Saan sila magpapark? Ang hirap ng parking dyan sa airport. Akala ko ang hirap ng parking dyan sa Robinson's Galleria. Ang bihira. Naisip mo pa yun, Bailon yun? Oras po natin, Aichi, ahya, Mr. Jelom Tang, Lakyam Di Chaphun, 6:20 na ng umaga, ACS Balita. Susunod na! Number 1, Anthony Taberna at Jerry Baha, ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride detergent. Sa ulo ng ating ACS Balita, ekonomiya ng Pilipinas inaasahang lalakas pa. Cebu Pacific nagdagdag ng puhunan. Bagong bakuna kontra dengue inaasahang maaprubahan na ngayong taon. Department of Agriculture isinusulong ang modernong pamamaraan ng pagtatanim. Pilipinas at China nagkasundo na pahupain ang tensyon sa West Philippine Sea. Presyo ng kamatis sumipa sa 180 pesos kada kilo sa ilang pamilihan sa Metro Manila. At labor dispute tinapos na ng Sofitel Management at ng kanilang mga manggagawa. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang ACS Balita, ACS Good News. Naniniwala po ang Pangulong Bongbong Marcos na lalakas pa ang ekonomiya ng Pilipinas kaugnay sa napipintong pagbili ng Cebu Pacific ng trilyong halaga ng aeroplano, isang fleet ng aeroplano. Magdaragdag po ng puhunan ang Cebu Pacific sa pamamagitan ng multi-billion dollar na pagbili ng mga bagong aircraft. Ang pahayag ay ginawa mismo ng Pangulo sa courtesy call ng mga opisyal ng Cebu Pacific sa Malacanang. Ayon sa Pangulo, magandang senyales ito para sa ekonomiya at magandang paghihikayat kapag pumatok ang hakbang ng Cebu Pacific. Hit pa ng Pangulo ang plano ng airline company na pagbili ng Airbus. Ito yung Airbus 321 Neo new engine options ay indikasyon na nagtitiwala ito sa ekonomiya ng Pilipinas. Inaasahan ng Department of Health o ni Health Secretary Teddy Herbosa na aaprubahan na ng Food and Drug Administration ang bagong bakuna o second generation dengue vaccine sa harap ng tumataas ng kaso nito ngayong tagulan. Ang tinutukoy ni Herbosa ay ang Q-Denga vaccine na gawa ng Japanese firm na Takeda Pharmaceuticals. Ang nasabing kumpanya ay nakapag-apply na ng Certificate of Product Registration sa FDA noong nakarang taon, kaya inaasahang maaprubahan ito ngayong 2024. Batay sa datos ng DOH, tumaas ng 10% ang kaso ng dengue sa bansa mula sa mahigit 5,000 noong May 5 hanggang May 18 ay sumipa na ito ng mahigit 6,000 sa panahon ng May 19 hanggang June 1. Alas 6:28 ng umaga. Diyos maray na aga sa Indogabos mga Bicolano. Mata na ka mo, gising na. Nagkasundo na naman ang Pilipinas at China na pahupain ng tensyon sa West Philippine Sea. Ginawa po ang panibagong commitment sa bilateral consultation mechanism on the South China Sea matapos ang malapiratang harassment ng China Coast Guard sa Ayungin Shoal. Pinangunahan ni Foreign Affairs Undersecretary Maria Teresa Lazaro at Vice Foreign Minister Shen Xiaodong ang delegasyon ng Pilipinas at China sa ikasyam na pagpupulong ng BCM o Bilateral Consultation Mechanism. Nagkaroon naman ng tapatan. Prangka. Ano? Tapatan po, tapatan. Prangkahan at constructive discussions. Ang dalawang bansa kaugnay ng lumalalang tensyon sa WPS, West Philippine Sea. At
gumawa ng mga pagkilos upang humupa ang tensyon. Sa ibang balita, nakatutok ngayon ang Department of Agriculture sa modernong paraan ng pagtatanim o ang tinatawag na technology-based farming method. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel, may ilang lugar na sa bansa, partikular na sa Hermosa at Dinalupihan sa Bataan, ang gumagamit ng technology-based farming method tulad ng small water impounding systems, fertigation techniques at drip irrigation. Layunin nito na mapalaki ang income ng mga magsasaka at magkaroon ng sapat na pagkain sa bansa. Alas 6:29 ng umaga, sa mga nag-aabang dyan ng konting pandagdag sa inyong bigas, ulam at konting cash. Aba, kung nandiyan kayo sa Sagrada Familia, Barangay 770, San Andres, Bukid, Maynila, lakasan na niyo ang inyong mga radyo at nandyan ang malakas sa team natin. Ulitin po natin, dyan po sa Sagrada Familia Street. Nasa Barcelona na Spain na si... Ganda kasi ng pangalan ng Sagrada Familia. Ng Eskinita, no? Sagrada Familia. Sagrada Familia. Hindi yung... ito siguro yung pamilya banal, ano? Di ba, Mother, meron tayo dating drama sa radyo dito sa DCRH. Wanted! Pamilya banal. Yun. Fernando Po Jr. Ha? Sagrada Familia. Ayan, yan po sa mga taga Sagrada Familia, Barangay 770, San Andres. Lakasan ang radyo at ang inyong mga telebisyon. At andyan, mamimigay ng pera ang ating malakas agent, X44. Tama-tama, pambili ng kamatis. Yun. Naktiyampwa, 6:30 na ng umaga. Sumipa po sa 180 pesos kada kilo. Oho, 180 pesos po kada kilo ang retail price ng kamatis sa mga pamilihan sa Metro Manila. Batay sa price watch ng Department of Agriculture, naglalaro sa pagitan ng 110 at 180 kada kilo ang presyo ng kamatis kumpara nung nakaraang linggo na nasa 70 o 70 at 140 pesos kada kilo lamang. Ayon kay Nueva Vizcaya Agricultural Terminal General Manager Gilbert Comila, sapat naman ang supply ng kamatis, ngunit ang kompetisyon ng mga namamakyaw na bilhin ang farm products ay nagresulta sa mataas na presyo. Sinabi ni Comila na walang natapon ngayon dahil kahit ang mga dating mahirap ibenta ay binibili ng mga wholesaler. Pataasan talaga. Agawan, kumbatsero. Matatandaan na noong December ng nakaraang taon, itinapon ng mga magsasaka ang mga kamatis sa gitna ng oversupply dahil bumaba ang wholesale price nito sa 8 piso kada kilo. Nagkasundo ang pamunuan ng Sofitel Philippine Plaza at mga manggagawa nito para sa isang win-win solution matapos magsara ang naturang hotel para sa renovation simula July 1. Kasunod dito ng pag-apila ng mga manggagawa sa Philippine Plaza Holdings Inc. na panatilihin ang kanilang mga trabaho, kilalanin ang kanilang unyon at ang kanilang collective bargaining agreement. Kabilang sa napagkasunduan ng pagkakaroon ng separation pay at return to work agreement para sa mga empleyadong pwede pang makabalik sa kanilang trabaho sa oras na muling magbukas ang kumpanya. Alas 6:32 ng umaga, susunod! Tito Boy! Meron daw plano ang Department of Agriculture na bawasan ang inaangkat na baboy. Malakihan to, maramihan to. Babawasan daw po ang pag-aangkat ng baboy dahil lalakas na ang produksyon ng baboy sa Pilipinas. Ayan. Yan at iba pa sa pagbabalik ng ACS Balita. 6:33. Ang walang balitang makakaligtas, walang balitang makakalampas, saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride Detergent. Hi, hi, hi! Maganda morning! Ano bang araw today, kumpatsero? Today is Laundry Day Friday. Yuhu! At pag Laundry Day Friday, all you need is Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula kaya tanggal ang makapit, madikit, malupit na dumit madya, kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita.
Pansamantala po nating pinuputol ang palatuntunang ito para batiin si Loriano Peralta. Loriano Peralta, birthday ba niya? Happy birthday, Loriano Peralta. Nasaan ba saan ba nagbe-birthday si Loriano? Siya ay binabati ni na Rose at Melvin Cabidog na nasa Chicago. Chicago? Aba, tingnan mo nga nasa naman. Chicago. Si Loriano ba nasa Chicago din? Aba, nasa Chicago. Mainit siguro sa Chicago ngayon Ganun ba? Dahil summer ngayon sa atin sa Amerika. No? Kaya nga ayoko munang umuwi. Sa Australia ka magpunta, malamig. Malamig doon. Down under. Down under, malamig. Kumusta po ba kayo dyan? Yung mga nanonood po sa atin sa YouTube at saka sa Facebook, thank you po sa inyo. At siyempre ang mga nanonood sa radyo at telebisyon, maraming salamat po sa pagsuporta sa DZRH. Number 1 ang DZRH sa Metro Manila, batay po sa pinakahuling Kantar survey. Thank you. Si Ma'am Yolanda Jones, andyan yan sa Melbourne, Australia. Laging nakatutok yan. No? Melbourne, Australia. Uy, kumusta po kayo dyan sa Melbourne, Australia? Si Nanay Lourdes at Tatay Toti Lim ay nakatutok sa atin. Sabi nitong si Harold Lim. Kuya Harley Lim, maganda morning. Oras po natin, lakyam si Chaphun. 6:40 na ng umaga. ACS Balita. Tuloy ang ating mga balita sa ACS Balita. Target po ng Department of Agriculture na bawasan ng 60,000 metriko tonelada ang importasyon ng baboy sa bansa. Ito ay sa pamamagitan daw po ng pagpapataas ng produksyon sa bansa sa 2.1 billion pesos na puhunan at sa implementasyon ng Banner Swine Repopulation Program na mas kilala bilang National Swine Production Initiatives for Recovery and Expansion Program. Naniniwala po sa Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na kailangang mapaigting at mabigyan pansin ng pagpapatupad na nasabing programa para dumami ang local production at tumatag ang presyo ng karne ng baboy sa lokal na merkado. Alas 6:41 ang ating oras. Maupay nga aga, mga kasangkayan, mga kabugtuan, mata na kamo, gising na. Tiniyak ni House Speaker Martin Romualdez na ang pag-aproba sa 2025 national budget na nagkakahalaga ng 6.35 trillion pesos ang prioridad sa pagbabalik ng sesyon ng Kamara. Ang pahayag ay ginawa ni Romualdez isang araw matapos aprobahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang panukalang budget para sa susunod na taon. Ito ay mas mataas ng 10.1% kumpara sa kasalukuyang national budget. Ayon kay Romualdez, magdodoble kayod ang mga mambabatas para ipasa ang 2025 General Appropriations Bill bukod sa nauna nilang commitment na ipapasa ang nalalabing priority measures ng LEDAC bago ang break sa pagtatapos ng Setyembre. 6:42 ng umaga, maayong aga mga pinalangga, bugrang na kamo, gising na. Tanong kausapin ni incoming Education Secretary Senator Sani Angara ang mga kapwa nito senador bago formal na manungkulan bilang kalihim ng Department of Education sa birthday ni Kumbachero, July 19. Oy, natandaan niyo pecha, July 19, birthday ni Kumbachero. Huwag kayong mawawala. Huwag kayong mawawala. At assumption din yan ni Secretary Sani Angara sa DepEd. Huwag kayong mawawala. Handa niyo po ang dinner niyo sa inyong mga bahay. Kasama yung mga pamilya. Yan, importante po. Sabay-sabay po tayong mag-dinner. Sabay-sabay po tayong mag-dinner. Sa sarili nating tahanan. Ayan. In commemoration of the birth anniversary of Mr. Jerry Ba. Kakausapin daw po ni Secretary Sani Angara sina Senator Sherwin Gatchalian, Senator Grace Poe at si Senate President Chis Escudero na silang mangunguna sa pagtalakay ng 2025 national budget. Ayon kay Angara, layon din niyang pasalamatan at ipahayag sa mga ito ang kanyang kahandaan na makipagtulungan bilang DepEd Secretary. Samantala, nababahala si Congressman Robert Ace Barbers, ang chairman ng House Committee on Dangerous Drugs sa pagsulpot ng mga illegal drugs sa karagatan ng Ilocos. Ayon kay Barbers, kung hindi kasi ito diversionary tactic, posibleng ginagamit itong propaganda para siraan ang pamahalaan.
Paliwanag ng kongresista, hindi kasi basta-basta lang maghuhulog ng kilo-kilong droga sa karagatan, lalo't katumbas ito ng malaking halaga ng pera. Sa mga gustong magtrabaho sa gobyerno, marami daw pong mga job openings ngayon sa pamahalaan. Pero ang kailangan daw po ay mga mahuhusay at tapat na kawani. Ayun, para ganon. mabigyan ng dekalidad Bakit? na serbisyo ang publiko. Ang mga nasa gobyerno ba ay mahuhusay lahat at tapat? Baka nga ganun ang dahilan kung bakit ito ay inaanunsyo ni Civil Service Commission Chairperson Carlo Nograles. Nangangailangan sila ng tapat O at mahuhusay. Baka sawa-sawa na sila sa mga kasama nila. Oo. Sa mga gusto pong maglingkod sa gobyerno ay pumunta lang daw po sa job portal ng gobyerno. Ito po yung csc.gov.ph. Ano bang mga posisyon yan? Meron bang manager dyan? Career. Pwede siguro secretary. Secretary. Magpatagal sa bagay. tayo, may mga secretary na non-performing. Non-performing eh. Bait kasi ni PBBM, dapat pagsisipain nyo na yung iba dyan eh, yung mga non-performers. Paalala po ni Chairman Nograles sa lahat ng job seeker, direkta na raw pong ipaabot ang mga katanungan gaya ng tanong ni Combachero. Bakit mo ko kailangan? At yung job application kung saan sa ahensya may opening. Ayun, diretso nyo na raw po silang tanungin. Ayun. Requirements hindi pa rin binigay. Kailangan ba may civil service? Eligibility. Kung gusto nilang maging regular. Kailangan sa gobyerno, kailangan may eligibility. Ayun. Alas 6:45 ang ating oras. Nilinaw ni San Juan City Mayor Francis Zamora na hindi niya sinasabing walang nilabag sa batas si Boy Dila. Napakahaba ng kwento kay Boy Dila. Oo nga. Pwede ba tantanan na natin niya si Boy Dila? Oo nga. Wala bang si Boy bibig naman, si Boy Ilong? Ginawa ni Mayor Zamora ang paglilinaw makaraang iharap niya sa media si Lexter Castro alias Boy Dila na nag-viral habang wina-water gun ng isang rider na habang nakadila noong Wata Wata Festival. Sinabi ni Mayor Zamora na walang nalabag si Castro sa umiiral na ordinansa ng lungsod. Pero sakali anyang may dumulog para magreklamo, partikular na ang rider na kanyang binasa, maaari pa ring maparusahan o makulong si Boy Dila. Nagatid sa kabuuan ng ating ACS Balita, ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Po ay nagse-celebrate ng ika-85 anibersaryo nito. 85 years old na ang DZRH. Salamat po sa inyo. Malapit na yung ating big time celebration and grande pong pagdiriwang sa panibagong yugto ng ating himpilan. Sama-sama po nating balikan ang makasaysayang legacy ng DZRH sa puso ng bawat Pilipino. Ilang araw na lang, Norman? Ilang araw na lang ba? 1, 2, 3... 11 ba o 12? 12. 12 days. Hindi, 11 na lang dahil 4 na ngayon eh. Oo nga pala. 4 na ngayon. 11 days na lang at babatiin. May babati raw sa atin. Come in, sir. Malugod kong binabate ang Manila Broadcasting Company at ang inyong flagship station, DCRH, sa inyong 85th na anibersaryo. Ang DCRH ay kilala bilang kauna-unahang radyo sa Pilipinas. Yan din ang inyong ipinagmamalaking tagline sa maraming dekadang nakadaan. Saksi rin kayo sa lahat ng mga mahahalagang yugto na kasaysayan ng lahing Pilipino. Mula nang kayo ay sinilang noong July 15, 1939. Mula panunumpa bilang Pangulo ni Manuel Quezon, sa inyong radyo ito napakinggan. At hanggang sa aking panunumpa bilang Pangulo ng ating bansa, bahagi na kayo sa mahahalagang pagbabalita. Muli, isang mainit na pagbati sa inyong lahat sa Manila Broadcasting Corporation, DCRH, kauna-unahan sa Pilipinas. Pisyong tapat sa iyo, DCRH.
Ay, maraming salamat po, Mr. President. Baka Thank naman you. na pwedeng madalaw nyo kami dito. Oo nga, Baka Mr. naman President. Anniversary po namin, no? Huling dalaw dito ni BBM ay nung kandidato pa siya. Yung, di ba, merong interview, yung Ikaw na naman. job interview. Ikaw na naman. Ikaw na naman ba? Ano title nun, Norman? Ikaw na. Ikaw. Bakit ikaw? Bakit? Di ba yun? Nagkagulo-gulo. Ano ba yun? Kailangan pa bang i-memorize yan? Ganun. Nagkagulo-gulo. Alam mo na yan. Alam mo na yan. Ayun. So, maraming salamat, Mr. President, ha? Total naman matagal-tagal nang hindi nagkita. Bakit ikaw? Ayan. Ayun, yung bakit ikaw. Bakit ikaw? Bakit ikaw? Balikan natin. Dahil ikaw na nga. Dahil ikaw na nga. Magkabidahan man lang. Ipinapaabot na namin sa iyo ang aming formal invitation on air. Ayusin mo yung formal invitation on air. Mr. President. Ayan, At marami po kaming gustong itanong sa inyo. At pati na rin ang ating mga kababayan. Oras po natin 6 minutes bago ang alas 7 na umaga. Mamigay na tayo. Andiyan na ba? Bigayan na ba? Bigayan na ba? Andiyan na. Sige. Nawala. Sige. Nawala. Sige. Nawala sa Zoom. Mag-commercial Sige, muna babalikan tayo. natin. Mag-commercial muna tayo. Number 1. Sportos! Sportos! Dahil 85 taon na ang kauna-unahan sa Pilipinas at ang MBC mas gumanda na, mas pinalakas at mas pinalawak pa ang pamimigay ng ating papremyo. Ito ang DZRH Mas Malakas Promo kung saan pag naabutan namin kayong malakas ang nakikinig o nanonood sa DZRH ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng DZRH. So ano pang hinihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. May winner na! Yun! At hindi lang isa. Not once! Not one. But But two. twice! Puntahan na natin ang Pamilya Banal Street. Yan po sa Barangay 770 San Andres. At naroon ang ating malakas team. Sherwin, go, go, go! Actually, Jerry, bukas tayo 24 hours. Open din itong Boga Partel, 24 hours. Dito yan sa may Sagrada Pamilya sa bahagi ng San Andres Bukid. At huling-huli natin itong si Nanay. Nanay, pangalan mo? Irene Pigo. Si Nanay Irene na nakasuling sa DZRH. Tignan mo naman yung kanyang radyo. Pasukin ko lang. Nandyan sa gulungan. Medyo mahina ang tignan ng sa internet. Kaya ayun, wala. Pero Nanay Irene, nawala yung video. Opo. Sino paborito mong announcer pag umaga? Anthony Taberna, Jerry Baha. Anthony Taberna, Jerry Baha. Boss for Dos, meron kang 1,000 pesos. Aming salamat po. Yun. Happy anniversary sa DCRS, 85 years. Ito po, Nanay. Oo, meron ka pang t-shirt at grocery bag mula sa DCRH. Salamat po. Maraming salamat po. At dinilig din Panginoon yung pinananalangin ko. Na mapuntahan kayo dyan ni Sherwin. Naiyak pa si Nanay. Natahan. Simula daw ba pagkabata, Sherwin? Simula pagkabata, listener na siya ng DZRH. Nakikinig mula nung pagkabata niya. Opo. Lagi pinakikinggan. Ang kwento nga nila mag-asawa, yung kanya nasirang asawa, nagre-repair ng radyo. Sa pagre-repair ng radyo ng kanyang mister, palaging pinagtatalunan nila yung pag-agaw ng radyo. Nag-aagawan. Tumunog na yung radyo, kukunin ko na yan. Sabi niya, ginagawa ko ba yan? Bakit kukunin mo? Ayos na. Tapos yung programa, tsaka ko nabibigay sa'yo. Electronic technician pala, Mister. Yan ang kanyang kwento ng pag-ibig. Yun. Doon sila sa dulang pinamagatang Si Matar. Napapakinggan daw ba niya dati ang Si Matar?
Si Matar, nakikinig ba kayo noon? Opo. Si Weng-eng. Si Eng-eng. Si Eng-eng. Alam niyo ho ba kung sinong kalaro ni si Matar? Sino kalaro ni si Matar noong araw? Hindi ko na po matandaan. Si Deo. Sila kay Deo, makalma. Deo Makalma. Deo ang kalaro. Alam ko kalaro ni si Matar si Matur. At alam niyo ba kung sino ang idol ni Eng-eng? Sino ang idol ni Eng-eng? Hindi na matandaan po. Hindi matandaan. Si Mother, Malu Cabral. Doon niya ginaya ang tawa ni Eng-eng. Idol ni Eng-eng. Oo, ha? Pero hindi lang si nanay ang nakikinig dito sa may Sagrada Pamilya. Dahil ito rin si tatay. Humabol dito tatay, pangalan mo po? Alfredo Mangaban. Si tatay Alfredo. Tatay Alfredo. Pa yung kanyang radyo. Ume-echo. Rumere-teke. Oo. Pag inaanip pa yung radyo nyo, bakit yung baliktip yung radyo nyo? Para makaabol ako dito sa DCRH. Kailangan ng premyo dahil nakikinig talaga sa DCRH. Sino pa po rito mga nasa tuming umaga, tatay? Jerry ba? Anthony Taberna. Anthony Taberna, Jerry ba? Bigyan natin ng 1,000 pesos. Yay! Pambili ko ng gamot ko. Ayun, maintenance. Sa Diado. Ay, naku, mababa na ho presyon nyo simula ngayon dahil malaki kayo nakatutok sa DCRH. Salamat po, Jerry ba? Anthony Taberna sa 1,000 neto, pambili ko ng gamot. Naku, salamat po sa inyo. Pero pa tayong isa pa rito na nakikinig din dahil siya naman sa cellphone, talagang suki sa cellphone to dahil yung kanyang apong inaalagaan tutok sa TV. Pero si nanay, magandang umaga po. Magandang umaga po. Ang pangalan nyo? Delia Lino. Nanay Delia, nakatutok din kayo sa inyong cellphone. Ito po, Tony Taberna and Dos for Dos, Jerry Baha. Ayun, Jerry Baha, Anthony Taberna. Meron kang 1,000 pesos. Tatlo na. Thank you. Naku, maraming. May chance si nanay pang maintenance. Oo, naku po. Oo nga. Napasalamat na dahil Marami-raming mabibili niyan. Oo, na patuloy kayo nakikinig at nanonood sa DCRH. Number 1 po ang DCRH sa recent Kantar survey. Kaya naman talaga nagpapasalamat po kami ng lubos-lubos sa inyo patuloy na pagtutok sa DCRH. Nawa po yung inyong mga karamdaman, si tatay na may high blood, kayo naman na may cancer, ang panalangin po namin ay kayo gumaling. Gagaling. Lalakas. Pumapagaspas. Oo, dahil sa pakikinig at panonood, pwede ka manalo ng 1,000 pesos sa DCRH Mas Malakas promo Arch number 6. Sherwin Batalsaro, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Katonying at Ka-Jerry, Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2 por 2. Kaya lang, Sherwin, hindi daw inaabot ng malakas promo yung talagang walang bitawan sa pakikinig sa radyo si Tatay Bonnie Aporo. Dating pulis Maynila, at si GM Edmond Real. Si GM Edmond nakatutok lagi. GM, kumusta po? Long time no see. Baka meron kayong maisasagot doon sa katanungan ni John na saan daw ba pwedeng iparada yung mga bagong order na eroplano ng Cebu Pacific. Cebu Pacific. 152 units yan. Siguro yung Airbus Neo na yan ay medyo maluluwag ang legroom, no? Sana. Depende sa bagay, depende sa configuration sa request ng may-ari nung magmamay-ari ng eroplano no. Oo nga, sana nga ganun. Parang pagka bumili ka ng isang yung van, utility van. Tapos sabihin mo tanggalan mo nga ng mga upuan ng maluwag-luwag. Binabawasan. Depende. Kasi ang Cebu Pacific ay isang budget airline, At kung saan-saan na to pumupunta. May biyahe pala to sa Australia diretso. May biyaheng Australia sa Melbourne. Melbourne, Australia, may biyahe sila. Mga taga Melbourne, Australia, may nanonood sa atin. Sabi, grabe daw lamig ngayon doon. Kaya lang, kapag ka daw summer, halos humiwala yung kanilang kaluluwa sa init naman. Grabe. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC
Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Oras! Kapopoy! Andiyan ka ba, Kapopoy? Kapopoy! 7 minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Yung Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Sa ulo ng ating mga pangunahing balita, Senator Nancy Binay nag-walk out matapos ang mainit na pakikipagtalo kay Senator Alan Peter Cayetano. Presyo ng ilang school supplies tumaas na ilang linggo pa bago ang balik eskwela. 17 dating GOCC NGO official sinatulang guilty sa pork barrel scam. 3 katao, kabilang ang isang pulis, arestado sa pagbebenta ng illegal na baril sa Taguig. Vietnamese national nagwala sa NAIA, inaresto ng immigration. At NBI, may alok na 50,000 na pabuya sa makakahanap sa nagngangalang Alice Lial Guo na nakatira sa Quezon City. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang Pangunahing balita. Alas 7:09 ng umaga. Nauwi sa mainitang pagtatalo ni na Senator Nancy Binay at Alan Peter Cayetano ang pagdinig ng Senate Committee on Accounts sa kontrobersyal na bagong gusali ng Senado. Ito yung makaraang mapikon si Binay nang tarayan siya ni Senator Cayetano sa lumobong budget ng Senate building na dating 8.9 billion lamang ay naging 23 billion pesos. Ang talakan ng dalawang senador ay naging personalan at nauwi ang kanilang diskusyon sa dating iringan sa Makati at Taguig. Ang pinakamatindi ay nang mag-walk out ang senadora, tinawag ito ni Cayetano na nabuwang na. Sabi pa ni Cayetano sa Lady Solon, tapusin na natin to ng maayos. Aba. Kala ko bubun. Nabuwang Kanaday, Senado ito ng Pilipinas, hindi palengke. Dapat may soundbite tayo nito, Mother. Ayan, pakinggan Mother, natin. dapat may soundbite tayo nung mismong termino ni Alan Cayetano na yun, ha? Okay. Nag-ugat ang talakan ng dalawang senador sa issue ng 23 bilyones na cost estimate ng tinatayong gusali ng Senado na kinwestiyon ng Senate President Chis Escudero. Si Senator Nancy Binay ang dating tagapamuno ng Senate Committee on Accounts, ngunit hawak na ito ngayon ni Cayetano matapos magpalit ng liderato ang Senado. Ibang stick to the issue tayo. Mr. Chairman. Walang nag-bring up dito ng ibang issue. Kasi kanina pag gusto magpaliwanag ng DPWH, hindi sila makapagpaliwanag ng maayos. Mga bisita natin sa DPWH, pasensya na po kayo. Yun ang sinasabi ko sa inyo. 24 yung senador, iba-iba yung opinion. Klaro yung issue, guguluhin yung issue. Hindi po ako nagugulo, Mr. Chairman. Sige, sa pagpasok ko pala, gulo mo na yung issue. Ma'am, hindi magulo yung issue. Ang linaw-linaw ng issue, 23 billion galing sa staff mo. Ikaw yung pumupunta sa media, sa radyo, kung ano-anong paninira, kung ano sinasabi mo sa akin. Sabi mo, may sumasaksak sa likod mo. Di kasuhan mo ng attempted murder. Sino ba sumasaksak sa likod mo? Wala akong alam doon. Sige, bubulong ko sa iyo mamaya kung sino yung sumasaksak. Pero hindi ako. Ano kilalaman ko doon is sasabihin mo. Actually, Mr. Chairman, may sinabi ba akong ikaw? Wala akong sinasabi na ikaw, ha? Paano mo sasabihin mo sa media, may kilalaman to sa Taguig at Makati, tapos sasabihin mo may sumasaksak sa likod mo,
ano iisipin nila? Pero Hindi sinabi naman ko ba na makikita- Alan Peter Cayetano ang Hindi. sinasaksak Pero- sa akin? Parang, di ba sabi nila yung pag nagre-react ng ganyan, baka guilty. Ma'am, basta sasabihin ko sa iyo, Lourdes ang pangalan mo, hindi Marites. Diba? So, itama mo yung mali. So, sinabi na nila, ito yung presentation nila sa MICA, 21.7 yung available. Mr. Chairman, can I just hear from DPWH on your end is that nag-e-exist ba yung 23 billion for DPWH? Ma'am, yes or no? Ma'am, it was in their presentation. Yun lang ko tinatanong ko, Mr. Chairman. Ma'am, nasa presentation nga nila eh. Yes or no lang. Can they answer? Sige. Can they answer? On your end, DPWH, nag-i-exist ba sa documents nyo yung amount na 23 billion? Yusek. There is none, Mr. Chair. No, no. Thank you. Sorry, Mr. sorry. Secretary. Ma'am, There is none. Excuse me. Point. Sandali. Order. Thank you, Mr. Chairman. I make my point. There's no such thing as 23 billion sa Paulit na tayo DPWH. kanina pa ng 21.7 billion. Kabuang Kanaday. Tapusin natin na maayos to. Senado to ng Pilipinas, hindi to palengke. Yun pala yung yun. nangyari. Sinabi niya, nabuang Kanaday. Ang bangayan ni na Senador Alan Peter Cayetano at Nancy Binay habang nasa tabi. Sige, si Senator Robin Padilla at sarap na sarap sa kanya kinakain. Pagkain. Ano kayo pagkain? Parang nasa dessert na Ah, siya. nasa dessert na siya. Nung time na yun. Nung mangyari ang walkout. Kaya nung may narinig akong order. Uy, may order. Busog na ako. Ay, buhay. Alas 7:13 ang ating oras. Tumaas na ang presyo ng 28 school supplies ilang linggo bago ang balik eskwela. Ayon sa Department of Trade and Industry, katumbas ng 28% ng nasa listahan ng nakarang taon ang mga produktong nagtaas na ng presyo. 80 ang hindi nagtaas at 9 ang bumaba naman ang halaga. Kabilang sa mga nagtaas ng presyo ang Merit My Future Notebook, Merit Pad Paper na pang grade 1 to 4, Best Buy Intermediate Pads, Semi Gel Pen Artline, Crayon, Crayola at iba pa. Paalala ng DTI sa mga mamimili, i-check lagi ang label ng school materials, bumili sa kumpanya na sumunod sa labeling requirements at gamitin ang gabay sa kanilang pamimili. At hindi lang school supplies ang tumaas. Tumaas din po ang presyo ng kamatis. Naku po! Sa pinakahuling monitoring ng Department of Agriculture ay umabot na daw po sa 180 pesos ang presyo ng kamatis sa ilang pamilihan sa Metro Manila. Bakit naman? Alamin nga natin kung ano naman ang sitwasyon sa palengke na pinuntahan ni RH29 Boy Gonzales. Come in, boy! Anthony, Jerry, mataas din ang presyo ng kamatis dito sa Divisoria sa Tondo side. Ang presyo ng kamatis ngayon naglalaro sa 150 hanggang 140. Yung kamatis na maliit na kulay hindi pa hinog na berde ay nasa 140 isang kilo. Ang presyo naman ng luya ay bumaba. Dati ay nasa 220, ngayon ay nasa 200 hanggang 160 ang presyo ng luya. Kaya ang presyo naman ng talong na hindi naman nagbabago, 60 pesos sa palaya at bawang 140 hanggang 120 ang kada kilo. Sa bell pepper naman 110 pesos. Ayon kay nanay kanina, nung nakalipas na linggo, ang bili niya na 1 kilo ng kamatis ay nasa 90 pesos. Pero ngayon, umaabot na sa 150 pesos ang kada kilo. Sabi ng mga vendor, kukunti lang stock na dumarating sa kanila dito sa mga biyaherong nanggagaling sa mga probinsya. Para sa kauna-una sa Pilipinas DCRH, ito si Boy Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Pangunahing balita. Thank you, boy. Alas 7:16 ang ating oras. Sa ibang balita, 3 katao kabilang ang isang pulis ang inaresto sa entrapment operation sa iligal na pagbebenta ng baril sa Taguig. Kinilala ang mga naarestong suspect na sina alias Bobby Lewis, alias John at alias Gary na isang pulis.
Nadakip ang mga suspect matapos i-report ng isang informante ang umunoy illegal na gawain ng mga ito sa Makati at Taguig. Tingnan mo nga naman itong mga lokong ito. Talagang Makati at Taguig pa kayo, ha? Talaga, ha? Ayon yung lubayan, ha? Ha? Nakumpiska sa kanilang isang M16 rifle, Glock 17 Gen 4, pistol na may logo ng AFP, isang Arms Moravia gun at ilang mga bala. Sa verifikasyon ng pulisya, dati ng pulis si Gary noong 2021 dahil sa kasong natanggal sa kasong alarm and scandal. Dinala na ang mga naarestong suspects sa District Special Operations Unit at sasampahan ng kasong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunitions Regulations Act. Alas 7:17 na ng umaga, 15 dating opisyal ng Government-Owned and Controlled Corporation at 2 opisyal mula sa isang NGO ang napatunayang guilty ng Sandigan Bayan sa 36 na kasong kriminal na isinampa ng Ombudsman noong 2017. Kaugnay po ito sa 62 milyong pisong pondo sa ilalim ng PDAF ni dating Misamis Occidental Congresswoman Marina Clarete mula 2007 hanggang 2009. Dahil dito hinatulang mabilanggo ang 17 individual dahil sa hindi pagsunod sa legal requirement, pagpasok sa kaduda-dudang kasunduan, pagtanggap ng mga peking dokumento na nadesisyonan lang pagkalipas ng 15 taon. Tagal nito. Mga buhay pa kaya itong iba rito? Samantala, arestado ang isang 19 anyos na Vietnamese sa NAIA dahil sa pag-eskandalo. Ayon sa Bureau of Immigration, agresibong hinablot ng babae ang kanyang passport sa immigration officer, nagsisigaw at naglulupasay sa sahig. Dahil dito, dinala ang babae sa Camp Bagong Diwa sa Taguig habang hinihintay ang deportation order. Yan ba yung nakita ba ni Kuya Mel Magno yan? Mel, nasaan ka ba nung tagpong ito? Nung nangyayari ito, kasi pagka nakakita ng naglulupasay si Kuya Mel Magno, anong ginagawa? Alam niya gagawin niya dyan eh. Ganun ba? Anong ginagawa? Itinuro na niya kay Ate Elsie. Bukod pa ito, doon sa isa naman nung nakaraan, naghubot-hubad. Naghubot-hubad. Sa airport. Vietnamese din yun, di ba? Vietnamese din yun, alam ko. Vietnamese din yata yun. Biram pati. May alok na 50,000 pisong pabuya ang NBI sa makapagtuturo kay Alice Lialgo na nakatira sa Quezon City. Nais siyang tanungin ng NBI kaugnay na isinagawa nilang investigasyon sa pagkatao ni Bamban Tarlac Mayor Alice Lialgo. Naniniwala si NBI Director Jaime Santiago na may nag-utos ditong kumuha ng NBI clearance gamit ang pangalang Alice Lialgo na ipinanganak noong July 12, 1986 sa Tarlac. Una nang naghinala si Senator Risa Ontiveros na isa itong kaso ng stolen identity. May pangatlong Alice Guo. At itong pangatlong ito ay hindi tugma. Ang fingerprint doon sa mga kay Mayor, hindi tugma kay Mayor. Tatlo lang ba talaga? Baka kaya marami pa to Baka marami pa yan. Hindi ba? Merong yung huli si Alice Gulo. Malaking gulo. Malaking gulo. Alas 7:20 ang ating oras. Susunod! Sino itong action star at batikang aktres na love team sa isang sikat na teleserye na nauwi na raw sa totohanan ang dating biruan nila na sweetness? Ganun. Biruan lang yung biruan lang nung una yung sweetness. Ngayon totohanan na. Na-develop. Iba talaga pag laging magkasama. Ivan, kaya total lagi mong kasama si Yuel dyan. Medyo wag yan. Lumayo-layo kayo sa isa't isa. Lumayo-layo kayo. Hindi bagay. Hindi bagay yan. Hindi bagay. Ano ba ang update dun sa kumakalat na video ni Senator Amy na may binabanggit na supersonic missile na gagamitin daw ng China laban sa Pilipinas? Naku po. Totoo ba yun? Yan at iba pa sa pagbabalik ng Pangunahing balita. Mr. Jalomtang, Chityam, Jap, Ithun, 7:21 ng umaga. Muna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita.
Alas 7:27 na ng umaga. Pabor ang mayorya ng mga Pilipino na idaan sa diplomatikong paraan ng pagpapahupa ng tensyon sa West Philippine Sea. Sa survey ng Pulse Asia mula May 5 to 9, 64% ng mga respondents ang nagsabi na kailangan na ng Code of Conduct ng claiming countries. 61% naman ang naniniwalang huhupa ang tensyon kung aalisin ng China ang kanilang mga barko sa exclusive economic zone ng bansa. Para sa 49% dapat bayaran ng Beijing ang Pilipinas tungkol sa mga sinira nitong coral reef sa inaang kanilang karagatan. Dumistansya ang Department of National Defense kaugnay sa pahayag ni Senator Amy Marcos na posibilidad umanong magpakawala ng mga hypersonic missile ang China laban sa Pilipinas sa West Philippine Sea. Sa inilabas na pahayag ng DND, sinabi nitong walang basihan para magkomento ang ahensya sa pahayag ng senadora dahil wala pa silang nakikita o nababasa ukol sa manoy pagpapakawala ng ganito, yung hypersonic missile. Samantala, nagpahayag naman ng kahandaan ng Armed Forces of the Philippines na makipag-ugnayan sa senador hinggil dito. Matatandaang nag-post si Senator Amy ng video sa kanyang Facebook page kung saan ay sinasabi nitong nakakita siya ng plano ng China tungkol sa paggamit ng hypersonic missiles laban sa, may binanggit pa nga doon, 25 targets. 25 targets. 25 targets dito sa Pilipinas. Nung una nga, hindi natin mapaniwalaan. Baka ako AI lang, baka di ba? AI lang. Pero apparently, sa Facebook page pala niya galing. Inilabas. Ayun. Pwede siguro niya imbestigahan yun. Chairman naman siya ng Foreign Relations Committee. Pwede. Diba? Pwede siguro para malaman natin kung anong katotohanan doon. 7:29 ng umaga, muling nakumpleto ang pamilya Marcos sa ika-75 kaarawan ni dating First Lady Imelda Romualdez Marcos sa Malacanang. Muling nagkita ang magkapatid na sina Senator Amy at Pangulong Bongbong Marcos na bihira nang mangyari dahil hindi dumadalo ang senadora sa lingguhang lunch ng kanilang pamilya doon sa tahanan ni First Lady Imelda Marcos. Bukod kay Senator Amy at PBBM, dumalo rin ang isa pa nilang kapatid na si Irene Marcos at sina First Lady Liza Araneta Marcos, Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile at San Miguel Corporation President Ramon Ang. Una nang sinabi ng Malacanang na magiging tahimik lamang ang selebrasyon ng kaarawan ng dating unang ginang. May mga picture At sa picture, ito, nakatayo pa si dating unang ginang Yes, malakas 95 pa. years old yan. Sa edad na 95. So, yan ba'y sa bisa ng stem cell? Itanong natin kay Mr. Jerome Tang. Tsaka kay Popoy. Kay Popoy. Kapopoy! Ang matinding nakita ko rin na lumakas dahil sa stem cell, si bossing Ronald Mascareñas. Iba rin bumata. Laki na ibinata. Iba namang stem cell yun. Stem cell ng Chooks to Go yun Chooks to Go. Bossing Ronald Mascareñas, magandang morning! Maghahain ng petisyon ng ilang agricultural group sa Korte Suprema laban sa pagbaba ng taripa sa imported na bigas. Ayon kay dating Agriculture Secretary Leonardo Montemayor, hihilingin nila na magkaroon ng temporary restraining order sa implementasyon ng Executive Order No. 62. Git ng grupo, hindi dumaan sa consultation ang kautusan na naglalayong tapyasan sa ibaba sa 15% ang dating 25% na taripa. Kabilang sa magtutungo sa Supreme Court ay ang Samahang Industriya ng Agrikultura, Federation of Free Farmers, United Broiler Raisers Association, Sorosoro Ibaba Development Cooperative at Philippine Maize Federation Inc. at marami pang iba.
7:32, tiniyak ni Budget Secretary Amina Pangandaman na mabibigay na ngayong taon ang mahigit 27 bilyong pisong hindi pa nababayarang health emergency allowance ng mga health workers. Ayon kay Secretary Ganda Pangandaman, hindi na ito mahuhugot sa 2023 budget and program allowance kaya hindi na ito kaya ibigay ngayong taon. Una nang tiniyak ng DBM na maibibigay nila ito sa taon 2025 ngunit may posibilidad na mapaaga ito ngayon 2024. Sa ibang balita, 6 ang patay kabilang ang isang menor de edad ng araruhin ng isang truck ang mga kabahayan sa gilid ng kalsada sa Calbayog City sa Samar. Ayon sa driver ng truck, nawalan ng preno. Ayun na naman. Nawalan ng preno ang kanyang sasakyan na naging dahilan ng aksidente. Bukod sa minor de edad, 2 seniors din ang nasawi at 3 iba pa habang may isang pasyente na patuloy na ginagamot sa ospital. Alas 7:33 ng umaga. Ito na ang ating health news. Ang taong mapagpasalamat ay hahaba daw ang buhay. Ito na po yata ang magiging bagong kasabihan ngayon dahil may sense of gratitude. Gratitude. Lumabas po sa pananaliksik ng Harvard T.H. Chan School of Public Health na mas mahaba ang buhay ng mga taong thankful o mapagpasalamat. Ayan. Thank you, Kumbachero, ha? Ay, ayos lang. Thank you sa inabot mo sa akin, ha? At sa mga iaabot ko pa. Kasunod ito ng datos na karamihan sa 49,000 plus na edad 79 pataas ang sumagot sa 6-item gratitude questionnaire at nagsabing hindi sila masyadong grateful sa buhay, nasawi dahil sa cardiovascular disease. Habang ilan naman sa mga ito ay nasawi dahil sa cancer, respiratory diseases, neurodegenerative disease, infection at injury. So, ano ibig sabihin nito, kapag thank you Mother? ka lang ng thank you, baka naman dahil masaya. Mother, asan ba si Mother dyan? Kasi kapag nagte-thank you ka, ibig sabihin, nasiyahan ka. Nasiyahan sa ka. anumang ginawa o ibinigay sa'yo nung pinagpapasalamatan mo, di ba? So, yung mga maagang namatay, hindi mapagpasalamat. Yung humaba ang buhay, sila yung thankful o mapagpasalamat. So alam na natin ang sikreto ngayon. Pero hindi yung nagpapasalamat ka nang napipilitan ka. Sabi nga ni Kumbachero, kailangan happy ka. Happy ka. Kaya ka nagpapasalamat dahil happy ka, hindi yung pinilit ka. Uy, magpasalamat ka na. Ginawa ko sa iyo yan, ha? Kailangan mag-thank you ka. Mag-thank you ka. Hindi. Kailangan ay bukal sa iyong kalooban na nagpapasalamat ka dahil ikaw ay nasiyahan. Hindi na. Ang totoo nun, napakarami na mauubos ang oras natin sa dami na ipagpapasalamat natin. Yun lang buhay tayo araw-araw. Yung nagigising tayo araw-araw. Yun ay dapat po nating ipagpasalamat yun. Lalo na tayong dapat magpasalamat sa dakilang lumikha. Yun! Pangunahing balita sa showbiz. Magandang dilag. Oy, happy birthday. Happy birthday kay Tita Lori, Loriana De Jesus Taberna. Tita Lori, happy birthday. At happy birthday din kay Ma'am Melanie Maglaya ng Parañaque. Melanie, magandang morning. Happy birthday. Happy birthday. At si Boss Rapi, mga bat ng GB Riders. Nagre-ready na naman. Saan bang ride, Boss Rafi? At si Colonel Moy Colonel Moy Pagaduan ay habang nanonood sa kanyang cellphone ng DZRH ay andun ini-inspeksyon ng Aulo Dam. May tubig pa ba yung Aulo Dam, Colonel Moy? Dapat nadagdagan na. At pakibati daw sa Palafox team na patungong Baknotan, La Union para ihandog daw ang updated comprehensive land use plan, sabi ni Professor Gabi Lopez. Ayan, kumusta po yan sa Palafox team? At naimbagabigat po sa mga taga La Union. Magandang morning kay sa Pangasinan naman. Magandang morning kay Kuyang Ricky Alipio dyan sa Alaminos, Pangasinan.
Sino kaya itong veteranong aktor at aktres na naging totohanan na ang sweetness? Dati mga eksena lang to biruan lang to Ngayon totohanan na raw. Napapanood natin ang teleserye nila. Dati sa ano lang, sa pelikula lang. Sa palabas lang. Nagka-developan. Alamin natin ang balita mula kay Morley Alinio. Magandang morning, Morley! Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Kumusta naman, Morley? Kumusta Jerry? Kumusta naman ang inyong team building sa South Korea? Maganda, maayos. Thank you sa lahat ng mga sumuporta. Of course, ang MBC, ayan, particularly si Boss Deo and Boss Cesar. At syempre pa, nakarating ba padala ni Kumbachero? Parang wala Ay! Hindi nga. Pambira naman Mario, kaya pala parang ang sungit mo sa amin. Oo, kaya kailangan may utang talaga kayo. Kumusta naman? May mga natutunan naman ba kayo sa team building na yan? Natutunan. Ano? Yung pagharap mo sa salamin, kailangan ngingiti ka. Chos! Parang wala ka natin. Sa team building ba yon? Pero alam mo, actually, ang dami kong natutunan about Korea, yung North and South. Doon sa demilitarized zone. Yes. Nakapunta ba kayo sa DMZ? Yes, nakarating ako sa DMC at durog na durog ang puso ko sa kwento na iyon. Kala ko kaya nadurog ang puso mo dahil naalala mo yung crash landing on you. Pumasok ka ba doon sa napakalalim na tunnel? Naku, Diyos ko, day. Oo, pumasok ako doon, ang lamig-lamig. Tapos yung mga bato doon, ang lalaki na siyempre, tunnel yun, ang lamig, sobrang lamig. Kaya lang, habang malamig ang tunnel na dapat sana ay giniginawa ko, pinapawisan naman ako ng bonggang-bongga. Bakit? Baka naman nagme-menopause ka na. Malamang. At pagdating ko sa dulo, day, ang nakita ko, isang parang butas lang na laki ng hollow block. Ang nakita ko ay yung kabila nun, yun pala ang North Korea, yung Communist Party. Si Kim Jong-un. Doon sila, yan ang hinukay nila para lihim na makapasok sa South Korea. Pero pinakinabangan ng South Korea, ginawa nilang tourist spot. Yun, May nag-uumpisa na palang maging, may nabalita mo na ba, Kumbachero, na nire-require na ang mga North Koreans na magsuot ng pin na muka ng kanilang leader, si Kim Jong-un. Oo, talagang medyo in love sila kay Kim Jong-un ang kanya namang tagapagmana, babae. Yung batang babae. Kaya naghahanda na sila ng succession Pero alam niyo, ang dami ko na natikman na sangyup. Ang sarap ng sangyup. Yung pala team building. Kainan. Bibimbap. Nagustuhan mo ba yung bibimbap? Bibimbap. Gawa pa nga kami. Hindi pala bibimbap. Ang bibimbap, ang lalaki ng doon. Yung kimchi. Yung kimchi. Gumawa ka ba ng kimchi? Hindi ako gumawa ng kimchi, pero ang sarap ng mga kimchi sa kanila. Hindi maanghang. Hindi maanghang. Ultimong sibuyas na gagawa nilang kimchi, ang tawag dito, sayote. Ang dami na nagagawang kimchi. Ang sasarap. Ayos! At ang isa sa mga higit na natutunan ko dito, kung paano pahalagahan ng bawat isa ang isa't isa. Ayun. Okay, maraming salamat sa iyo, Morley Alinio. Nagkatuluyan. Nagsimula sa biruan. Actually, nung una ay ayaw nilang gawin ang kissing scene. Dahil inisip nila na mas may edad na sila, lalo na yung senator na ito, na ayaw nga niya dahil masagwa. Pero napilitan sila dahil nasa Batang Quiapo sila, kailangan nilang gawin ang eksena. Sa simula ay biruan, tuksuhan. Pero at the end of the day, ay parang nagkakainlaban na raw. Iba na raw ang galawan ngayon ng isang aktor at isang actress na ang tinutukoy nga ay si Lorna Tolentino at Senator Lito Lapid. Sinasabi na parang naapektuhan na raw ang mga personal nilang damdamin. Nagsimula sa biruan, ngayon daw mukhang nagiging
katotohanan. Iyan ang ating DCRH Showbiz News. Ito po ang inyong RH47, Morley Alinio. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Babu! Sa sports, thank you Morley. Sa sports, pinutumba ng Gilas Pilipinas ang world number 6 na Latvia sa FIBA Olympic Qualifying Tournament na ginanap sa Riga, Latvia. Ito'y sa final score na 89-90. Tama ba? 89-90? 89-80. Oh, 89-80. Buti ka pa. Kahit hindi ka nanood, alam mo yung score. Sa pangunguna ni Justin Bieber Brownlee na umiscore ng 26 points, 9 rebounds, and 9 assists. Ito ang unang laro ng Pilipinas sa FIBA na naging matagumpay sa kabila ng pagkawala ni Jordan Clarkson sa koponan. Dahil dito umabante ang pambato ng bansa sa Olympic Qualifying Tournament semifinals at nakatakda nilang harapin ang Georgia sa kanilang huling group stage game ngayong araw. Pumasok ka na ba? Ivan, pasok ka na ba sa semis? Ivan, pasok na ba sa semis? Hindi pa, di ba? Hindi pa, nakadepende pa sa laban mamaya. Oo, sa Georgia. Oo, kailangan kantahan muna nila ng Georgia. I've been to Georgia. Hindi pa. And California. Nagatid sa kabuuan ng ating pangunahing balita. Ito po si Anthony Taberne. Ito po si Jerry Baha. Anthony Taberna at Jerry Baha. DZRH. Pangunahing balita. Engineer JC Ancheta, magandang morning. Oras po natin 7:44. Por dos. Oy, binabati pala natin ang mga taga Bureau of Customs. Meron daw super sipag dyan sa Bureau of Customs. Ang bilis magtrabaho. Grabe. Lahat. Parang may kapangyarihan, omnipresente. Speed. Present everywhere. Speed present everywhere. Hindi ko alam kung asset to o buwisit eh. Speed, grabe. Ang dami ko nang naririnig dyan. Katakot-takot na reklamo. Pero sigurado ako, alam na rin to. Mukhang nakarating na kay Customs Commissioner Benvenito Rubio. So, parang si The Flash eh. Ganun kabilis. Ganun kabilis sa kumayod eh. Hinahabol ba itong batang ito? Bata pa. Speed, magtrabaho. Kaya mabilis, ano? Oo, bakit kaya? Nag-apuro ba kayo? Tapos bilang na ba araw nyo dyan at apura kayo na? Wala kayong kadala-dala. Meron niyang isang appointee ng Pangulong Bongbong. Natanggal eh. Dahil nag-apura eh. Nag-speeding eh. Chairman ba yan? Chairman. Nag-overspeeding. Huwag mong gayahin. Huwag kang mag-speeding. Speedy Gonzales. Dapat speedy bagal lang. Ay, binabati natin ang mga magsasaka. Nasa linya na natin si Asek Arnold de Mesa ng Department of Agriculture. Asek, magandang morning. Magandang morning, Asek. Magandang morning, Ka Tunying and Ka Jerry. Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig at nanonood. Opo, eto na naman. Meron na naman tayong problema sa presyo. Dati, nababalitaan natin, tinatapon yung kamatis. Ngayon, napakamahal. 100, totoo ba yun, Asek? Ano bang 180? latest monitoring nyo sa presyo po ng gulay, especially ng kamatis? Yung sa presyo ng kamatis as of yesterday at kanina umaga, nasa 140 hanggang 180 yung presyo ng ating kamatis, Katunying and Kajeri. Ba't po ba ganun? Nagkaroon tayo ng delay ng harvest. Matanda natin, in particular dito sa bandang Southern Tagalog region,
nagkaroon niya ng bagyong Aghon at yung mga sunod-sunod na pag-ulan. At base doon sa pakikipag-usap namin sa mga magtatanim ng kamatis ay babalik uli yung harvest in 1 week to 2 weeks time. So magkakaroon uli ng pagbabalik sa normal ng presyuhan in 1 week or 2 weeks time ang kamatis. Swerte yung mga nakalusot ngayon, ano? Asek, yung mga nakapagpalusot ng pagtagulan kasi nalulusaw ang ang kamatis, lalo na't yung ang mga tanim, yung walang cover, kumbachero. Yung hindi naka-greenhouse, Asek? Tama yun, Ka Jerry. Talagang pagtag-ulan, kalaban niya ng mga solanaceous crops, lalo na ng kamatis. Yung po bang, yung po mong sinabi niyong babalik sa normal, magkano po ba yung normal na presyo na may kita pa rin ng magsasaka pero hindi naman masyadong umaaray ang mga consumers? Nasa between 80 to 100 pesos ay malaki na yung ibababa ng presyo, pero inaasahan pa natin. Kasi pag tag-araw talaga dyan, bumababa ng husto yung presyo ng kamatis. Pag ganitong tag-ulan, talagang hindi naman ganun karami yung harvest at talagang pag minsan may mga area talaga nagipit. Pero naman yan, cycle, mabilis naman din na makarecover ang mga gulay. Meron pong nabanggit niyo yung pagtag-araw, grabe ang supply ng kamatis, maganda, maraming inaani. Hindi ho ba uubra na kung may oversupply ng ani ay i-storage po yan? May store ng meron ba tayo mga cold storage na pwedeng paglagyan ng kamatis pagkatapos pag kulang ang supply saka natin isasalya sa merkado? Tama yung Katunying, inuna lang ni Secretary Chu Laurel Jr. yung mga sibuyas. Kaya makita natin ngayon ang ganda ng presyuhan ng sibuyas. Susunod yung mga programa natin sa gulay at saka mga prutas. Programa ngayon yung iba-ibang cold storages. Ito yung mga solar-powered cold storages between 5 to metric tons. Kasi tama ka alam natin na ang mga farmers, tanim at pagtanim sabay-sabay, maraming harvest, babaratin ng ating mga traders. Kaya ang talagang solusyon dyan ay magkaroon ng cold storages doon sa mga production area para dahan-dahan yung bitaw at hindi ma-prolong din yung shelf life, lalo na nito mga gulay. Lalo na ang kamatis. Ang kamatis yun, mabilis mabulok kapag nasa cold storage po ang kamatis, mga gaano katagal lang aabot ba ng taon yan? Hindi naman kasi masisira din naman 'yan. Ang natin diyan ay basta hindi tataas ng 5 degrees centigrade yung temperature sa loob ay na-maintain yung quality ng ating mga gulay. Pag mga isda dapat negative 'yan. Pero pag gulay at least hindi masyadong mataas yung power requirement. Pero tumagal ng months. At least may mag-aabot yung harvest season saka yung panahon na off-peak ika nga Oo nga Kapag ho ba mahal ang kamatis mura talaga ang kalamansi? Totoo ho ba 'yon? Gumaganda na tanong mo kung ba't Asek. Sausawan. Yes, sausawan lang yung kalamansi. Usapang sausawan ho ito. Basta yung mga magkakapamilya kasi yung kamatis, talong, sili, ang tawag dyan mga solanaceous crops, pare-pareho yung buto niyan. Ang kalaban talaga niyan ay waterlogging at saka yung bacterial rot. So basta maayos lang naman yung drainage kahit tag-ulan. So meron din yung mga tinatawag natin na off-season na mga farmers. So sila yung nakakakuha talaga ng malaking benepisyo, ganansya kapag talagang marunong sila magtanim off-season ng mga iba't ibang halaman kagaya nitong kamatis nga. So yun din yung pinapayo natin na magkaroon ng pagkakataon. Kagaya ng sibuyas din, ibalik ko lang ulit sa sibuyas. Lalagyan natin ng mga maliliit na greenhouses para hindi rin maapektuhan ng matinding pagulan. So next week, sir, next week bababa ng presyo ng kamatis. Yun yung gabay sa amin ng mga magtatanim ng kamatis na interview namin in 1 week or 2 weeks time.
Opo. ay magiging maganda na uli yung harvest ng kamatis. Okay, last question po. Ang kamatis po ba ay prutas o gulay? Depende. Ako, mahilig ako sa hilaw na kamatis. At ano yan, sausawan ng sinaing na tulingan. Talagang napakasarap niya. So para sa inyo? Para sa inyo, ito ay? Prutas. Parehas na gulay at prutas. Pero mas gusto ko siyang kainin ng hilaw. Asek, maraming salamat po. Magandang umaga po. Maraming salamat, Ka Tunying at Ka Jerry. Mabuhay kayo. Magandang umaga. Si Asek Arnel de Mesa, ang tagapagsalita po ng Department of Agriculture. Actually, sa Amerika, ang laking issue niyan. Pagtatalo. Ang laking pagtatalo niya kung ang kamatis ba ay gulay o prutas. Kasi magkaiba pala ang tax. Kaya kapag mas mahal pag fruits, considered fruits. Oo. Kaya pag dineklara mong prutas, pagka-deklaradong prutas, hindi pwede yan. Mahal yan. Kita nyo na, akala nyo... kung kainin ko yan, parang gulay dapat gano'n. Kung paano mo kinukonsume ang kamatis. Oy, magandang umaga po kay Kuya Elmer Ngo. Baka gusto niyo nang magpalit ng bubong ng bahay, ha? Buti na lang, may bubong na maaasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles pan. Para sa eleganteng bubong na matibay na, makulay pa, mag-Cherry Loom pre-painted ka na. Oy, mag-ingat po kayo, ha? Today is Thursday. Huwag masyadong mainit ang ulo sa kalsada. Kapag may mga pagtatalo po. Thursday na pala. Bilis ng panahon. Bilis talaga ng panahon. Pag may mga pagtatalo, alam ba, hindi kayo magkaintindihan, okay lang, bungangaan lang, pero huwag kayong mag-walk out. Huwag kayong mag-walk out. Pagkakausap mo, huwag mong tatalikuran. Hayaan nyo, matapos yung usapan nyo, kahit galit ka pa, hindi maaalis yun yung magkakainisan, may mga tagisan ng kaalaman. Pero yung tatayuan mo may kausap sa isang mo, pagdinig ng tulad nun, yung Senate hearing na napapanood, tapos may mga guest kayo may pinatawag kayong mga resource person, may mga trabaho yun mga trabaho, tapos pero pinatawag nyo, lalayasan mo. Hindi po magandang tingnan. Senator Nancy Binay, alam ko mainit na, pero wag niyong gagayahin si Senator Raffy Tulfo. Nagwo-walk out. Wag niyo nagwo-walk out. Hindi niyo trabaho mag-walk out. Baka ma-walk over kayo. Bye! Happy weekend! Damdaming bayan! Susunod na!